Buhay Lakwatsa. Hello everyone! Kamusta po kayo? Nako, nag-iisa ako si partner A, sobrang busy. Kaya eto, nag-iisa ako ngayon na naglakwatsa sa Obando, Bulacan. Andito ako mismo sa church ng Santa Clara ng Assisi. Kasi fiesta nila ngayon dito. At kitang-kita niyo po ngayon, katatapos lamang ng isang misa at yan maraming mga tao ang nagsisipaglabasan na. Nalaman natin na marami pa rin tayong mga kababayan na nagpupunta rito para magsayaw, yung tinatawag na magsayaw sa Obando para magkaroon sila ng anak. So, curious tayo, first time po nakarating dito and sisikapin natin na makausap yung mga parokyano dito and yun din sa parish priest kung magkakaroon tayo ng chance. So, in short, another kakaibang lakwatsa ang amin pong ihahatid ngayon sa inyo ngayong araw na ito. Yun nga lang, wala si partner A, kaya solo ako na magdadala sa inyo, mag-iikot at makikikumusta dito po sa kapistahan sa Obando, Bulacan. So, sige po, tara na! Ito po, katabi natin ngayon si Brother Ken Agustin. Andito kami, itutur niya ako ngayon dito. Again, without partner A, dito sa National Shrine of Our Lady of Salambao. 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 Okay, Brother Ken, sige, akyat tayo dito. Itong building mismo, gaano katagal na to? 2 years. 2 years pa lang siya. It was made kasi i-elevate tayo as National Shrine. Oh, I Yes, see. we used to be a diocesan shrine of Our Lady of Salambao. Okay. Yung structure, pero yung original, yung church structure The church na yun. structure you're asking. Actually, based naman sa history natin, 1754 nung ginawa yung simbahan. Oh, asan yan? Yes, nandito po ayan, tayo. 1754. Oo. Ayan. Oo nga. Oo. Actually, ang bayan ng Obando, founded in 1753 and was named after Don Francisco Jose de Ovando y Solis, the Spanish Governor General. And then after a year, tinatag naman ang simbahan ng Obando. Named after, used to be San Pascual Bailon Parish. So, unfortunately, during the course of the war, isa tayo sa mga fatalities. So, eto na lang po yung mga remaining structure natin. We have the facade of the facade, the sides, and the belfry. Yun pa rin naman yung original structure, as you can see on the Sintra board there. Mga how many percent na lang yun? Ito po yung Ito remnants. Na lang. Yes, ito yes, mismo. yes. Oh, ito. Ito yung remnants nung World War II. Oo, nung 1945. Okay. Yes. So, ano ang significance nung church na ito? But yung mga churchgoers na nandyan, mga dumadayo talaga yon. Yes, dumadayo. Kung naaga kayo kanina, yung sa fertility rites, Okay. no? After 7:30 Mass, nagkaroon ng procession sa kalsada, and then after ng pagbalik dito, nagsayawan sa harap ng simbahan. So lahat yung may mga kahilingan na dinudulog sa Panginoon, and then through the intercession of our triumvirate. Kasi bakit triumvirate? Hindi lang kasi kami nananalangin at tumihiling ng mga wishes sa isang patron lang. So, meron kaming 3 patron. So, we have San Pascual Bailon, we have Santa Clara ng Assisi, at Mahal na Birhen ng Salambao. So, si San Pascual Bailon at sa Santa Clara, parehas siya nagdedeboto sa Banal na Santissimo. No. Si San Pascual Bailon naman, bukod doon, associated din siya sa mga naghahanap ng asawa. Kay Santa Clara, sa mga naghahanap ng nang humihiling na magkaroon ng anak, at ang Mahal na Birhen ng Salambao ay ang patrona ng kabuhayan at pamilya. So altogether, the 3 of them, sa kanila kami nananalangin. No, sila ang mga patrona ng buhay, kaya hindi lang kami nananalangin sa isang patron lang, sa kanila, collectively sa kanilang 3. Papunta kay Jesus, parang gano'n. Yes, yes. Okay. Through their intercession, of course. Ng mga ito. Yes. Okay. Kaya pala 3 yung sinasabing Yes. patron dito sa lugar na to. Yes. And we're celebrating fiesta din ng 3 days.
Oh, I see. 3 days 3 din. days. Grabe, no? Started yesterday. Oo, walang, para hindi, magselos yung iba. Ganun eh, parang Hindi naman. ganun. Kanya-kanyang feast day sila actually. I see. So, kamusta yung yung mga churchgoers, yung pumupunta rito na para magkaanak? Marami pa ba or nabawasan na? Madami. Mula na nagkaroon ka ng awareness tungkol dito? Madami. You'll be surprised of their numbers. Actually, ang second day, pag piyesta ni Santa Clara, yan talaga yung mga nagnanais magkaroon ng anak. Ang dami. Madami rin po nagpapatotoo. Every after mass, may mga tinatawag dyan. Nagpapatotoo, binayayaan ng asawa, ng anak, magandang buhay. Ganyan. Kaya, and then we also have testimonies din, written testimonies. We have census. Kasi when you applied for National Shrinehood, it was all documented. So, from then on up to this date, documented lahat. At continuously, even online, yung iba bumabalik dito para magpasalamat at magpatotoo din sa mga biyaya na tanggap nila sa Panginoon. I see. Oo nga. Actually, nakuna naman namin nung isang staff namin, yung kanina. Yes. Oo. And more or less mga ano to, galing pa na, yung how far, yung mga pinanggalingan nila. May mga foreigners pa nga. May mga foreigners. Yes, I have a dito? visitor kanina. Deboto siya ng Mahal na Birhen ng Salambao from Iloilo. I see. Okay. Yes, oo. Tapos mga karatig bayan, even from afar. Kanina may bibisita ng from Mandaluyong, Batangas, may Batangas din kanina. Iba't iba din, dinadayo po talaga siya. Kaya yung himno ng Mahal na Birhen ng Salambao, ika'y dinarayo sa lahat ng dako. I see. And then yun naman mga nanghihingi ng asawa, marami na rin. Yes. Pero kasi parang ang alam ko lang yung humihingi ng anak, pati pala yung humihingi ng asawa. Meron din Opo. nagsasayaw dito. Yes And po. kamusta naman ang Madami din ba? po. Madami din naman pong binibiyayaan ng asawa. Opo. Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, patrona sila ng buhay. So collectively, hindi lang naman focus dun sa anak, sa pag-asawa, sa pagkakaroon ng magandang buhay. As one, isang pagdulog lang ng panalangin yon. I see. Sige, so ano pa yung meron dito ngayon? We're proud to say na sa Obando, familiar ka sa Wow Philippines before? So pinupuntahan to ng mga turista. Yes, of course. Dun sa unang kanta ng Wow Philippines, diba, meron doon magsayaw sa Obando. Tara na, biyahe tayo. Sayaw sa Obando. Tara na, biyahe tayo. Ang Obando, we don't usually use brass band pag fiesta. We use the mosikong bongbong. So, yung instrument na yun ay gawa sa kawayan. That one still works. Yung pala yun. Naririnig ko lang yung musikong bumbong. Yung pala, kawayan, made of kawayan. Yes. Yan, oo. Okay. Musical accompanist to the festival. I see. Akala ko salita lang yun. Yung pala, ibig sabihin, bumbong. Yes Ayan. po. Ano pang meron dito? Sa ito yun. Kailan nagsimula? Yung 1854 na yun, 1754. 1754, doon nagsimula na yung yung pagsasayaw ng Yung pagsasayaw po sa Obando, few years, may mga years po na natigil din for the longest time. Sabi nga din po sabi nila, galing din sa may mga pagan origin din, bago nag-strengthen yung Catholicism, ganyan. So madami din yung pinagdaanan. And then, pinatatag na lang to, I think, mga 1980s na ulit bumalik siya. 1980s. kasi parang- Nung namulat na ako, sorry. Wala kasi yan. Normally kasi meron kami dito yung museum curator namin. She's well-versed. She's the head parang researcher ng lahat. Oo, ako kung ano lang yung naabutan ko. Okay. Pero we're proud to say, ang sayaw sa Obando, in a word to na isa siyang national intangible treasure of the Philippines. So, I think 1980s yon. At, kahit sa ang kampanig ng mundo, pag narinig mo ang kanta, ang tugtog ng Santa Clarang Pinong-Pino, isang lugar lang naman ikaw ililid sa Obando, sa bayan ng Obando. Yung sayaw pala, ang tugtog Santa Clarang Pinong-Pino. Apo, Yun yung habang, apo. So, yung mga Yes. steps ba, binabago ba yung steps? No, O yung, no. Meron po tayo official steps. Kung nakita nyo po sa baba, meron po tayong 5 steps. Kasi ang sayaw no, hindi lang siya parang sayaw na sumayaw ka lang ng pandango. Ito po itong sayaw ng panalangin. akala ko kumembot lang eh. Oo, parang nagsayaw lang ng sway ka lang parang pandango. Hindi, sayaw po siya ng panalangin.
may specific steps pala yun. Yes, Limang yes. So, steps limang yun. steps. Mamaya pa makikita niyo Na po ang sa tawag baba. nyo ay sayaw ng panalangin. Sayaw ng panalangin, yes. I see. Sayaw sa Okay, ubando. sige. Baba na tayo unless na meron akong nakaligtaan dito na very significant. Dito na-mention din tayo actually nung 1800s, no? Sa Noli Me Tangere. Nung nilimbag yun ni Jose Rizal, kung saan si Padre Damaso, nabisuan si Doña Pia Alba na pumunta ka na ubando, magsayaw ka doon para magkaanak. Okay. Just to refresh our History. history. Yes. And then, eto naman, history ng Birhen ng Salambaw, baka iba, iniisip folkloric, ganyan. Nung 1763, miraculously nahango siya sa kailugan ng Huling Doon, parang part ng Malabon. No, ito po yung written testimony ng magkapatid na Juan at Julian at kasama nilang si Diego. Acquired po to sa Afio, Spain. Doon po siya in-acquired. Yung history po nung mahal na Birhen ng Salambaw. I see. Okay. So, ito yung sinasabi mong steps. Yes po. Okay, brother. Oh, I see. Ayan. Okay. So, ito pala yun. Ito pala yun. Yes, yan yung panimula. Oo. 5 steps. 5 steps. Ang tawagin ay fertility dance. Oh, okay. Ayan. So, pero yung sa damit, kahit anong damit, Brother Ken? Ng po. nasuotin. Normally po, ito po, isa sa mga lumang damit ng mananayan ng Obando from the Diocesan Archives. Dinonate po sa amin. Ayan po si Ginang Pasti Guzman. Hindi, pero yung magsasayaw, kahit ano. Barat saya, normally. Oo. Kung siguro kung panahon pa nung lumang panahon na medyo malamig pa, baka terno-terno eh. Kala ko nag-spaghetti. Hindi naman po. So, makita nyo rin po dito, no? Yung formalization ng steps, nag-exist na rin siya 1934. So, medyo matagal din. Matagal na siya. Yung sayaw sa Obando. Parang pine-perfect, parang ini-enhance na lang. So, kumbaga minolde ng panahon para ma-perfect po in accordance kung sa mga niluluhog nating panalangin sa Panginoon. Ayan po yung mga dance na naka-sketch din. Naka-ano naman pala, merong... Yes, steps by steps. Yes. So, pero do you permit yung kunyari sa ibang lugar, dala yung Our Lady of Fertility? Sa Lambaw? Oo, yung Our Lady of Salambaw. Kunyari doon sila magsasayaw sa ibang lugar. Do you allow that? Yes, pwede naman po. Kahit hindi dito sa Oo Obando? naman po. Kung may mga replica images po sila, wala namang problema. Actually, kahit pag dumadayo din naman po kayo mga ibang pestahan, lagi pong tinutugtog din yung pandango yung tugtog po ni Santa Clara, ganyan. Ngayon po kasi, tatlo na po talaga yung pinapatugtog namin. Meron pong Dalit kay San Pascual Bailon, Himno ng Mahal na Birhen ng Salambaw, at kay Santa Clara Pinong-Pino, yun po. I see. Unless na meron pa ako nakalimutan. Okay, yeah. That's all. So, huling pang tanong, so ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ganitong kapestahan dito. Walang planong i-assist na lang yan kasi baka ko-continue yung nagpapatronage, ganyan. No. Hindi po, hindi. It will never stop. Even in the midst of the pandemic po, continuously pa rin po tayo. Pero sinunod natin syempre yung mga protocols nun. Hindi po siya nag-stop, never. And it will never stop. And then, sa nakikita nyo namang trend, marami pa rin pumupunta. Yes. Okay. Ayan. Sige, Brother Ken, baka meron kang additional statements sa ating mga televiewers. Maraming salamat po sa inyo, Miss Aida, sa pagbisita sa aming Pambansang Dambana at sa National Shrine Museum. Iniimbitahan ko na lang po sila. Siguro pag pinakita to, tapos na ang piyesta. Ang piyesta po ng Obando ay May 17, 18, 19. Taon-taon po iyon. At every Sunday din naman po, after ng 8 a.m. Mass, pwede po tayo magsayaw. No, sa mga nagnanais pong humiling at manalangin para sa mga kanilang mga wishes like magkaanak, magkaasawa, magkaroon ng magandang buhay. Feel free to visit the shrine and bring a friend to the shrine. Ayan. Thank you, Brother Ken. You're so there welcome. you have it, no? May mga nadagdag sa aking kaalaman tungkol dito sa pagsasayaw sa Obando, Bulacan. Kaya, ngayon, alam niyo na rin po. Okay, sige. Yan lang po muna. Bye. Ma'am, hi! Hello! Anong name niyo po? Melissa po. Melissa? Ronel po. Ronel. And mag-asawa kayo. Apelido niyo? Lucenio po. Lucenio. Taga rito ba kayo sa Obando o dayo kayo dito? Taga Valenzuela po kami. Pero malapit na naman po kami.
I see. So, bakit kayo pumunta dito ngayon? Kasi yung every yung second day po ng ng piyesta ng Ubando, parang binibigay po nila yung mga wishes sa magkakaroon ng anak, magkakaroon ng pamilyang maganda. So, isa din po yun sa hinahangad namin. Okay. Bakit? Ilang taon na kayong kasal? 12 years na po kasi kaming magkasama So, hindi pa rin kami binibabaya. Kasal na ba kayo? Apo. Okay. So, kaya kayo nagsayaw? Oo. So, naniniwala kayo. Ano ba yung idea ninyo doon sa pagsasayaw na yon? Ayun, pagka yung pagsasayaw kasi sa mga sa amin, parang ni-offer namin yung sayaw na yun para sa mga wishes namin. Kasi yung mga kapatid din po namin before na hindi rin po nagkakaanak, makakilala po namin. Nagpapatunay din po na talagang binibigayaan po talaga sila ni Lord. So, nag-try din po kami na first time po namin dito mag-join. So, hopefully, yung aming mga wishes matupad din po. Oo. Pero may mga kilala din kayo na nagsayaw pero hindi Apo. nagkaanak. Ay, hindi po. Wala naman pong Okay. Madalang po. Siguro dahil may mga health issues na rin siguro sila kaya hindi po nagkaanak. Pero usually po, yung mga kakilala po namin na nag-refer po sa amin dito, mga nagkaanak din. Okay. Ikaw naman, Kuya, anong pwede mo madagdagan mga sinabi na hindi pa nasabi ni Madam? Ano na po kasi kami, parang lahat na ng choices na pwede namin gawin, ginagawa na namin. So, yun, yung faith na magkaroon kami ng blessing in the future. Nandun na po sa pagsasayaw namin dito sa Piyesta ng Ubando. Okay. Paano kung hindi pa rin kayo magkaanak? Kahit ilang kembot nyo na? Ano na po yun, nasa Panginoon na po yun. Okay. Kung ano po yung kaloob ni Lord, yun po yung tatanggapin natin. So, naniniwala naman kami na may mga bagay na ibinibigay sa amin si Lord. Kung hindi pa po talaga po pwede, or hindi pa talaga kaloob, tanggap naman po namin. Okay. Sige. Yun nga po, ang ano nga po namin, kung ibibigay ng Panginoon sa inyo, ibibigay in God's perfect time. Siguro, kaya hindi pa binibigay dahil hindi pa kami handa. Pero, ginagawa pa rin namin yung part namin as lahat ng faith namin, binibigay na namin kay Lord para biyayaan kami ng blessing. Siya na po ang bahala. Thank you. Thank Maraming you. salamat po. God bless. God bless. Okay. Para po sa ating How to Be You segment, gaano ka naniniwala na ang pagsasayaw sa Ubando ay nakapagbibigay ng miracle? Okay. Wala akong intention na maka-offend sa anybody. Oo. But me personally, hindi ako naniniwala doon. Kasi si Lord, God controls everything. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope." So, ibig sabihin, bago pa tayo ipanganak dito sa mundo, meron ng magandang plano si Lord sa atin. Kaya lang hindi nagkakaroon tayo ng magandang buhay, hindi nabibigay yung mga desire natin because pinapakialaman natin yung kanyang plano. And sa akin, hindi ibinibigay ni Lord ang isang bagay na desire natin. Kasi ito ay it's either hindi makakabuti or posibleng no muna, posible namang wait, and then pwede namang hintayin natin yung perfect time. Kasi siya ang gumawa sa atin, so alam niya kung kailan yung best time, ibibigay yung mga gusto natin. But of course, walang masama dun sa pagsasayaw. But yung thought na yung pagsasayaw ay magbibigay ng miracle, hindi yun ang aking pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan ko, once again, may magandang plano ang Lord para po sa ating lahat. Kailangan lang po natin hanapin siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun po ang, may nalaman na naman po kayo na, isa sa paniniwala ko, and another thing naman na pwede ko rin pong i-share sa inyo kung ano ang sikreto ko at ni partner, kaya lang hindi ko kasama si partner, bakit kami nananatiling nagkakaroon ng younger looking skin at protected ng UV rays ang aming mga balat. Syempre, andyan po ang Love Soap. At sa aming paglalakbay, saan man po kami makarating ni partner, syempre lagi namin kapartner ang Zon's Cafe para laging nagigising. And andyan din ang Fit and Well para naman bigyan ng proteksyon ang aming boses. Kung minsan, di ba, nahihirapan kami magsalita. Okay, so there you have it. Hanggang sa susunod po na How to Be You.
Bye! O ano, kamusta po? Nabusog ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Marami ba kayong nakain sa piyestahan? Ako po, marami nakain sa piyestahan. Again, maraming salamat, Judea and family, ha, sa napakasarap niyong handa pinakain sa amin. Sana maulit muli. Oo, di ba? O, maingkit ka, Konsi, hindi ka nakakain ng handa ni na Judea. Pero next year, ha, next fiesta, sumama ka na. Anyway, so ayun po, isa na namang adventure, o, di ba? Ang akin pong naranasan sa paglalakwatsa ko, sa pakikifiesta ko dito po sa Obando, Bulacan. Sana po kayo ay ganun din. Marami tayong natutunan, napag-alaman natin na nandyan pa rin, nananaig pa rin yung kultura dyan po sa kapistahan ng Obando, Bulacan. Kaya yun nga po, dapat hindi tayo maging dayuhan sa ating sariling bansa. Alamin po natin saan ba may mga event sa ating mga lugar. Kaya di ba, kesa nandun lang tayo nakastay sa bahay natin, dito po sa loob ng Pilipinas, marami tayong pwedeng pasyalan tuwing weekend. Kaya lagi kayong tumutok dito po sa ating Buhay Lakwatsa dahil hindi po kami magsasawa ni partner Konsi, ni partner A na kayo ay hatiran ng mga bagong lugar, mga bagong idea kasi nandiyan nga po, di ba, nakafocus sa ating Buhay Lakwatsa sa we love food, we love history, we love culture. Kaya dyan po nakatuto. Kaya lagi niyo po kaming subaybayan tuwing araw ng Sabado. Siyempre sa iba't ibang platform at sa iba't ibang nakatie up naman po tayo sa Cable Link Channel 5, ganun din po sa Sinag Cable Channel 5, and yun po mga socials ng DZME. And of course, huwag niyo kakalimutan, mag-subscribe po kayo sa Ardas TV, oo, para updated po kayo. So once again, dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Sa ngalan po ni partner Konsi, ako po si Aida Gonzalez. Bye!